Welcome back to my channel, Pete Lover Blogger. We are taking you to Nuremberg, a city in Germany that is considered among the most heavily damaged cities during the Second World War. Was Nuremberg. 90% of the city was destroyed. What we can see now, yes. Yeah, what we can see now, everything is rebuilt. Everything is rebuilt. Like those beautiful houses, like left side, the kind of medieval look, everything is reconstructed because there was 33 bomb raids. So the Allies, like the US force and the RAF, they bombed that city really badly. So many people died, thousands, and also the whole city was absolutely destroyed. So thanks to the Mr. Marshall, George Marshall, they rebuilt that city as well. Only 2 churches survive and the famous court when the trial took place. And it's very funny because everything else is made from the sandstone. So the whole city is on the little hill and the hill is made from sandstone. There's like a huge system of the tunnels underneath the city. They use those tunnels to make beer in 13th, 14th century. Thanks to those tunnels, the local people can hide and survive the bad time in 1945-44, the all bomb attacks. So yes, that's how it was. That was really rough time for the locals. And in that city there are only 2 points for the buses where we can be dropped off. So we're gonna use the one close to the city main square, where it's flat. We don't need to climb on the hill or walk down the hill. And we're gonna turn to the right. Narrow. Just like I said, it's not called friendly city, but Gabor, he knows what he's doing. He knows how to put big things into the narrow holes. Yes. Dito na kami sa Nuremberg. Isa daw ito sa pinaka damaged city noong World War, kasama yung Manila. Ay, sabi ng aming tour guide, numero 1 daw yung Berlin. At I'm not sure kung pangalawa ang Manila or ito yung pangalawa. Pero anyway, na-rebuild naman tong city na to. Unlike Manila, siyempre dahil mahirap tayo, hindi lahat na-rebuild. Nagtagalog na ako mag-vlog. Likate! Akala na makasama ko, may kausap ako. Ang bilis naman nila maglakad. Sana bagalan nila pareho kay ano. Sino ba yung guide natin kahapon? Gabriela. Kaya kami ang pinakadulo sa grupo kahapon, si Gabriela. Pa rin na rin sa amin magabagal, kaya ayos na ano, guide. Meron daw simbahan. Ano ba yung sabi ni Lucas? May simbahan na hindi nasira nung World War. Yun ata ang pag sinabi niya kanina eh. Katulog ka? Another interesting fact about Nuremberg, it is also where you can find the biggest Christmas market in the whole world. So that's something I am going to plan, coming here on Christmas. Coming from a tropical country,
It has always been my dream to have a white Christmas. So hopefully, I can spend it here in Nuremberg or somewhere else here in Europe. Here at Nuremberg, we have at least 1.5 hours to be on our own. So, in my case, I went around the city, going inside its shops and enjoying the scenery. Yeah. Ay, may mga homeless dito. Mga homeless. Yeah. Mga immigrants. Yan, simbahan. Ito yan siguro yung Cathedral ng Nuremberg. Yeah. Eh, yung Manila Cathedral, na-damage ba yan ng World War? Naikwento sa amin ng guide namin na dito pala sa Germany ang daming problema sa ngayon. Maraming mga emigrante na napunta dito kasi binabayaran sila ng gobyerno. Tapos basta ang daming sinasabi niya na kaya anong nag-video ko, pinapatay na yung video kasi nagsalita siya ng hindi maganda tungkol sa bansa na to. Which is true naman, kaya ngayon ko lang nalaman kung bakit na ang daming mga emigrante dito. Yung mga walang papel, especially galing sa bangka, mga, di ba, no? Kaya pala nagpunta dito dahil sa mga magandang benepisyo na binibigay ng gobyerno. Kaya sila namumulobi na rin. Sabi niya, in ilang taon from now, tingnan natin kung anong mangyari. Gamitin ko na yung aking stick para magpag-vlog, pero natakot naman ako, especially ako na lang mag-isa. Eh mamaya hablutin pa yung phone ko. Bukas siguro pupunta dito, not dito, sa ibang part ng Munich. Maggamit ako ng stick kaso naman natakot din ako kasi mag-isa na lang ako. Actually dala ko yung stick ngayon para naman makasama ako sa video. Meron kaming kasama dito na galing sa yung bansang malaki sa malapit sa Pilipinas na mga puti ang mga tao karamihan. Ayaw nila magpasama sa ginagawa ko, so iniiwasan ko sila. Sila lang naman ang ayaw, yung babae, sinabihan ako na huwag silang isama. Actually, sabi nga namin ng mga kababayan natin na baka daw illegal yung relasyon kaya yung makita. Yung mga bulaklak nila ngayon, bubulol na ako, sorry. Springtime ngayon kaya maraming mga bulaklak. Medyo sa lahat ng napunta namin na lugar, ito yung pinakamalamig kasi mahangin. Ang problema, hindi ako nagsuot ng thermal ko kaya ako nilalamig. Kung saan malamig, saka naman ako hindi nagsuot. Talaga dito sa Europe na ang daming mga simbahan Katoliko, maraming Virgin Mary, nakita niyo kahapon sa Prague, mga statue ng mga saints, napakadami kahit saan ka pumunta. Pero sabi ng namin dito, guide, ay hindi pala siya, yung babae kahapon sa isang araw, 60% daw ng mga tao dito hindi naniniwala sa Diyos, agnostics. Yung mga naniniwala sa Diyos, ang pinakamarami daw is Katoliko. So it's something na hindi ko alam din. Ang layo na ng octopus namin. Layo na ng octopus natin, no? Yung
mga kasama namin. Ang laki naman yan. Ha? Spargel? Next month, yes? Ang laki, no? Ano yun yung lang asparagus? Super laki naman. Yun lang ako nakita ng asparagus na super laki. Ang bilis nila ngayon, no? Malinis pa rin, hindi kagaya ng Pasig River. Ano kayang ibig sabihin ng statue na to? May ano eh, may calavera eh, may ano. Tanong na lang natin sa Google. Anong ibig sabihin doon? Hindi ko na alam kung anong sinasabi ng kasama namin dahil kami yung pinakahuli sa tropa. Anyway, mabasa rin naman namin yung mga sinasabi niya eh. Simbahan na naman. So, kita nyo talagang ang daming simbahan dito sa Europa. Kahit saan ka magpunta, ang daming simbahan. Pero sa ngayon, kabaliktaran yung nangyari. Karamihan sa mga tao dito hindi niniwala ng Panginoon na meron tayong Panginoon. So itong simbahan na nasa likuran ko ngayon, ano pala yan, dating Jewish synagogue. Pero sinira yun, flat to the ground. Tapos nilagyan ng Catholic Church. Pero sa loob meron daw Star of David as a commemorative sa ano nga, synagogue na sa sinira. Yan daw yung City Hall. Sabi nga, City Hall. Yung may flag ng European Union. Ito, tingnan nyo, ang ganda, oh. Fountain daw yan. Yes, was built in the 13th century. Just you can take a ski. It's beautiful. It's 20 meters high. And it survived the bombing. Why? Because the Germans, they built, let me say, a bunker around the fountain. Yeah, they love the bunkers, isn't it? And they kind of the cupola from the concrete. So that fountain survived the whole bombing. And it still works. Water is fresh, water is clean, so it's absolutely free. Behind the fountain that way, there's another church number 3, that's the Sepulveda Church also, where you can see the body and the coffins of Sepulveda, that's a touchstone of the city. Behind, there's a castle, if someone want to go on the castle hill, absolutely fine. So on that place, this place is very famous for one more reason, Christmas market. The biggest Christmas market in Europe is located here, in that place, in Nuremberg. Christmas market. Maganda pala pumunta dito sa Pasko. With around 400 kiosks around, so you can buy whatever you want during the Christmas time. Number 2, that's Poland. That's the city of Wrocław. That's the second most beautiful market in Europe. So, guys, just like I said, if you go straight, you're gonna see the church, and we're gonna meet there at 2:30. If you guys want to grab something to eat, because I know you're hungry already and it's cold, you can grab whatever you want. Yep. They have small sausages. They call it the Nuremberg sausages.
that tiny, that small, that thin. There's a history about that. There was a gentleman who was taken to the prison and he had nothing to eat. But one from the soldiers was his friend. And in the doors there was only little hole for the key. So he just put a little slide sausage through the keyhole. Diyan kayo sa fountain. Diyan kayo. Asan si Ate Lita? Ay, si Ate Lita. Dito naman sa sa may church. Kasi may screenshot ko naman to sa video. May screenshot ko. Sa simbahan kasi may kinakasal. Gusto kong witness yung ano lang yung kasal. Konti. Not the whole ceremony. Hindi ako ninong. Naiwan ko pala yung stick sa sasakyan namin sa coach. Kaya kamay ko na lang ginamit yung stick. Yung mga kasama ko gutom na sa Asian food, nagsawa na daw sila sa sausage. Ako naman kahit actually nagsawa na rin ako sa sausage dahil simula pa sa Austria sa kung saan kami puro sausage. Dito kami sa Nuremberg, isa sa mga most devastated city. Okay, so hanggang tingin na lang kami dito sa mga magnet na to. Kasi imagine, ang isa is 7 euro. Napakamahal. Nakita nyo may mga Santa Claus. Yan. Yan, Santa Claus. Kasi itong Nuremberg daw ay largest city when it comes to Christmas sa buong Europe. Pangalawa sa Poland. More than 1,000 daw binibenta dito sa Christmas. So maganda pag mag-retire na ako, babalik ako dito at talagang gusto kong ma-experience yung Christmas village dito sa Nuremberg at the same time mag-attend ng misa, yung birthday mass ko dito sa Europe. Kung mabubuhay pa ng matagal. Selfie na lang tayo kasi walang pambili. Mahal masyado. May pambili ako pero ayaw kong bumili ng ganun kamahal. 7 euro. Dahil nagsawa na kami ng... sa loob tayo. Nagsawa na kami ng European food, mga sausage, kung ano-ano dyan. Dito kami papasok sa Vietnamese food naman ngayon. At ang ganda sa loob. Papikita ko sa inyo. Kailangan ko na talagang gumamit ng restroom. Feel at home kami ngayon dito sa restaurant na to. Kaso nga lang puro vegan foods yung meron sila, which is okay naman sa amin.
after so much karne sa ibang parte ng biyahe namin. Ito yung mga pagkain nila. Problema, nakasulat naman ay German. May translation lang ng Vietnamese traditional noodles. So, pero when it comes to description ay German. Kaya kami na marunong mag-German, naiintindihan namin. Ng Asian food. Ano bang order natin? Spring roll ba? Kaso vegetarian. Asian foods. Kaya kahit na vegetarian restaurant, pumasok na kami dahil puro na kami mga gutom. Kayo oh. Ay, may ano, yan oh. First time ko lata kumain sa vegetarian restaurant. May mga chicken sila, beef. So, vegan. Pero paano, sabi ko, paano maging vegan yung chicken? Para sa akin, chicken to eh. Nawala na yung gutom namin. Nakakain na kami sa Vietnamese restaurant. Actually, may dala akong hindi namin naubos. Sabi sa amin ng guide namin na huwag magdala ng pagkain kasi mga amoy daw sa ilalim. Pinabalot naman namin ng maayos. Saka itatago ko na lang to para hindi malata. Tingnan nyo, mayroon din. Kahit saan may mga namamalimos sa kalye. Grabe dun sa Prague kasi yung mamalimos parang nagdadasal na yung ulo nasa aso. Napakalaking sausage yan. Itong mga bulaklak sa harap ko, lahat yan meron kami sa US. Kaya lahat yan meron kami sa US. I'm not sure kung, I think mahal sila dito kasi yan $29.95. Kaya mahal sila dito. Andito na ulit ako sa may simbahan kasi dito kayo magkikita sa harap. St. Augustine Church ata. Sabi sa amin ni Lucas kanina, pangalan itong simbahan. Papasok ako sa loob kung bukas. Kanina nakapasok kami doon sa isang simbahan. I think na yun sarado kasi may ibang papasok. Bumalik yung pagkain. Bilan ko na lang yung misis ko dito para remembrance sa Germany. At yung kulay orange, yan na lang kukunin ko para makita ka agad. Siyempre, mayroong mga mamurahin din. Pa rin ito, tag €99, 1.99. Pero hindi ako bibili yan kasi mapapasag pa sa biyahe. Malayo pa yung biyahe natin. Kaya ito na lang ang binili ko. Kahit mahal, sa euro ay mga abusan ako ng storage. Kaya in-upload ko na naman yung app ko na ginagamit na malaki ang nagagaming bytes. Umikot lang ako sa simbahan at mag-alas 2:30 na. Kailangan ko nang bumalik sa coach namin. Nice! Meron nagtrato sa sarili niya. Ayun ang hindi ako expert yan. Kaya hindi niya nakikita, bihira. At